maliligtas through the gospel. Ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. So, two big words, kapangyarihan, power, and kaligtasan, salvation. Two big words na may kinalaman po sa ating pananampalataya. On the same verse, sabi po dyan, dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. For it is the power of God, okay, to salvation. The power of God to salvation. I tell dito ako nagtagal sa pag-aaral na to, sa verse po na to. It is, the gospel is the power of God to salvation. We must see the gospel in a different light. Akala ko po dati, ang Bible, ang gospel, ang salita ng Diyos, it is a source of power of God. Dito ko malalaman paano ko makukuha, paano ko ma-experience, paano ko ma-realize yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko. Akala ko makikita ko yun, mababasa ko yun sa gospel. But through this teaching, I've learned that the gospel itself is not just the source, but it is the power itself. It is the power of God to salvation. Now, how does it works? Di po ba? Paanong yung gospel, yung good news, ay patungkol sa ginawa ng Panginoong Jesus na pagliligtas, ay siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas nating sumasampalataya. The one who proposed or purposed or designed salvation is God the Father. Okay? Sa simula pa lang. Siya, okay? Sa Kanya po nagmula. Siya po yung nagplano. Okay? Sa Kanya, siya yung bumuo ng planong pagliligtas sa tao. Now, the Lord Jesus Christ, what is the role of the Lord Jesus Christ to our salvation? Ang Panginoong Jesus, siya po yung nag-accomplish nung plano ng God the Father. Kaya na-fulfill yung plano ng Diyos, it is because pumayag ang Panginoong Jesus. Sige po, Ama, ako na po ang gagawa niyan. Ako ay mabubuhay, magkakatawang tao, mabubuhay, magmi-ministry sa lupa, mabubuhay bilang in the flesh, mamamatay, and I will resurrect back para ma-fulfill yung planong salvation ng Diyos Ama. So, it was designed by God the Father. It was fulfilled or accomplished by the Lord Jesus Christ, by the Son. Now, the Holy Spirit is the one who will apply it sa sinners or sa deadly sinners. So, sino ang magbibigay sa inyo ng salvation na yon? Through the Holy Spirit. Now, after the Lord Jesus Christ ascended, kaya po niya binaba ang banal na Espiritu so that the Holy Spirit can do its work. Ano yung gagawin ng banal na Espiritu? Lahat ng na-achieve ng Panginoong Jesus sa cross, lahat yan, buhay na walang hanggan, paglilinis sa kasalanan natin, freedom, lahat ng yan, victory over sin, lahat ng na-accomplish ng Panginoong ng ating Panginoong Jesus at the cross, the Holy Spirit will be the one to apply that sa buhay natin so that we may have eternal life o buhay na walang hanggan. So where is the gospel in that plan, Sister Bev? The gospel is the power of God to salvation, which means kailangan para matanggap ninyo, para mapatanggap sa inyo ng banal na Espiritu ang eternal life, ang buhay na walang hanggan, you must hear the gospel. You must read the gospel. Why? Because it is the power of God to salvation. Halimbawa, Sister Shelo, hindi pa siya nakakapakinig ng gospel. Wala pang nag-share sa kanya. Hindi rin siya nakapagbasa ng Bible and all, di po ba? So, nandoon pa siya sa state ng buhay niya na siya ay makasalanan. So, pero isineran siya, inimpartan siya ng gospel ni Sister Jack. Halimbawa, so, meron si Sister Jack, lahat kayo, salvation, salvation, salvation. Freedom, freedom, freedom. Victory, victory over sin. Lahat po yan, binigyan tayo ng Panginoon. Pero para maunawaan ninyo, para tanggapin ninyo, kasi we need to accept the Lord Jesus Christ in our life. Di po ba? For us, in order for us to receive salvation, we need to repent to our sins. We need to take up our cross and follow Jesus. At lahat po ng yon nakapaloob saan? Sa gospel. So kung hindi mo alam yung mga bagay na yon, paano
paano natin o paano mafulfill sa buhay natin yung pangako ng Diyos, yung pinalano ng Diyos Ama, yung in-accomplish ng Panginoong Hesus at yung i-a-apply sa atin ng banal na Espiritu. That is why the gospel is so important, because it is the power of God to salvation. Ito po yung mismong kapangyarihan ng Diyos. Hindi siya may kapangyarihan. Ito po talaga, all of God's power is wrapped up in the gospel. And it will only work if you believe in it. Now, how will you believe in it if you've never heard about the gospel?